Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Chang Ame from Japan. Kabayan Sagittarius, this reading is for you. Tingnan natin ang iyong February 1 to 15, 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Ai May. Salamat din sa naktaba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang. General reading tayo, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo inyong isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, wala sa baraha ang kapalaran ng tao, kayo pa rin ang bago nito. Gawin yung guide yung mga warning na pwedeng lumabas, hindi yung negative, it's a warning para magkaroon kayo ng idea kung ano mga bagay na nito aware, change of decision, at mga bagay o sitwasyon na dapat maiwasan. Pero kung gusto nyo na positive lang, hindi itong channel na to para sa'yo. Broken wishbone, wish will not be granted. Hindi lahat is makukuha mo this time or hindi lahat is kailangan mo makuha this time. But ibibigay niya sa'yo yung pinaka the better na wish mo. Yun ang sinasabi dito ha. Para magkakaroon ka ng connection sa dealing or relationship with the one with a dark complexion or hair. At syempre meron kasi rin tayong babae, no? Pwedeng sa isang babae o sa isang lalaki. No? Babae with a woman with a blonde, gray, or a white hair. Pwede kapatid mo to, pwede ikaw rin ito, or pwede someone is connected sa'yo, or pwedeng lalaki na mayroon siyang dark complexion, kung sino man ito, or dark hair, ganyan. Or basta yun, kung sino man siya. Or pwedeng ito mga tao na to, ang magbibigay sa'yo ng granted ng wish mo, or yung isa dito ang hindi magbibigay, o hindi aayon sa sitwasyon, no? Hindi ika-grant ang initiative. Makaka-receive ka raw ng mga payo or advice, ang sinasabi dito, or ikaw ang bibigyan ng advice or payo with someone. May mga aalamin ka raw para magsisik out or maglilikom ka ng mga information. May sinasabing ganun. Siguro may by the February, siguro may mga i-research ka, aaralin, o maglilikom ka ng mga information, pwedeng ganun, o mga asikasuhin. No? And you will be shown the way na yung situation, syempre, may ibibigay sa'yo na sign. Siguro, when it comes to sign is your wish granted, diba? Pwedeng ganun. Or maybe there's a sign na, wag muna, unahin mo na lang ito, tsaka na lang, pwedeng ganun. But, mag-focus ka, no, sa mga repeating numbers, sa friend to friend, kapatid, magkulang na mga conversation, baka naririnig mo din yung pwede mong marinig, ganyan, o kaya sa panaginip, mag-focus ka kung anong sign at paano niya ibibigay sa'yo. Someone's going out of your life or the end of a situation. May sitwasyon na when it comes sa wishbone at saka sa not granted, siguro na yung point when it comes sa enlightenment din. Sa iba dito is may mga, syempre, maaaring magkakaroon ng pag-move ng bawat isa when it comes to ending, no? Pwedeng aalis or mawawala, ganyan, ikaw or pet mo man yan, or pwedeng lalayo lang siya. Or pwede rin naman dito is may mga sitwasyon na matatapos na sa wakas. Ibig sabihin, kung may mga utang ka, o pwede, example ko lang yun, may mga utang ka, maaring matatapos na yun, o kaya magkakaroon ka ng enlightenment na unti-unti mo nang na-achieve yung sitwasyon na gusto mong ma-achieve. Pwedeng ganon. And then, with the end of situation then, kung ano mga end yan, pwedeng end of thinking about negativity, end of any situation, tapos magagrant na siya, pwedeng ganun. Saan aspeto ng buhay mo yan, ipasok mo ha, ay panalo, saan ka, end of, o diba, ibig sabihin is nandun yung point na unti-unti magkakaroon ng recovery pagdating sa iyong kaperahan. Hindi ka naman mawawalan, diba, ibig sabihin magkakaroon ng new beginning and pagtatapos, no? Hindi naman totally 100%, but still, diba, still, ganyan, na magiging maganda yung flow. When it comes to wealth, yes, congratulations sa naiba sa inyo. At happiness and well-being. Meron ka ikasisiya, no? Dito natin i-partner sa mga light. Yan, meron ka ikasisiya, kung maganahan dun yung hope na nakikita mo, pwedeng ganun. Or may mga ikasisiya ka na mararamdaman. Ganyan, to 1 to 15 man yan. Pwedeng related to your work, related to your money, related with someone na maaring someone is nagkaroon na rin siya ng enlightenment sa wakas. Or nagkaroon na rin ng
unti-unting kaganapan sa wakas. Pwedeng gano'n kung saan aspeto ng buhay mo yan. Basta makakaramdam ka ng happiness. Solid foundation, success with effort. May mga bagay ka na gagawin by the 1 to 15 na bibigyan mo talaga ng effort and it will be success. And then yung solid foundation. Kumbaga nandun ka sa point na you want to structure something into your life and it will success. Ang sinasabi rin dito, no? Kaya nakita mo to, si successful in the beginning. Kaya yung bagay na yun, o sitwasyon na yun, magsasucess siya. Kung ano man yan, pwede siya when it comes to authority, pwede siya sa mga papers, documents, pwede siya sa trabaho mo kasi also nandito si Sad, saka si Wealth, pwede sa relationship kasi nandito rin si Candle, pwedeng ganon. Or pwedeng sa sarili mo actually, pwedeng nandun ka sa point na magkakaroon ka ng enlightenment to focus more to yourself, to focus more to structure or to reveal yourself, your own pangarap, or yung kaperahan mo, o yung stability in life, or yung mga iniinom o kinakain mo, pwede magiging aware ka doon kasi andito na rin si Candle. And we have the Aprils. Tawa ko dito. Okay, we have the April. This is a 4 hours, 4 days, 4 weeks, 4 months, or April, or nakanyari na, or mangyayari pa lang sa iba, no? Or pwede rin naman may kakilala ka na April birthday niya. When it comes dito sa sitwasyon na ito, isiguro na ko sa point na there's a changes kasi rin to, no? Changes and the good things happen kasi flower siya. Maaari din na pupunta kayo or nagbabala kayo magpunta kasi andito rin to, na magbakasyon sa lugar na mayroong mga sakura, sa mga lugar ng mga cherry blossom, ganyan, sa mga lugar na kung ano man yan. No, maaring ganun. You have a vacation situation. Ako nakikita siya, uy, congrats kasi maganda naman siya. Tingnan natin. Or may mga changes happen in life, no? Kasi this a hope, this a changes, this a good, and this is a foundation. Kung ano man yung ginagawa mong situation na foundation or restruction or rebuilding situation, yan, magkakaroon ng successful job. Tingnan natin, ay, namatay ang aking ayan. Energy ni Sagittarius. Kung titingnan ko dito si Casket, tapos titingnan ko si Tower, kung titingnan ko lang kasi andito rin sa enlightenment ko. So, Candle also is awareness, no? Kumbaga, you need to trust your intuition. Why, ate? Because si Casket kasi, ito si Tower, also is a foundation. Ibig sabihin, may tao na maaring matigas din ng ego or mataas ang pride na maaring, hindi ko alam, maybe this your family, connections, relationship, pwedeng ganon, na maaring nahandun. Kaya sinasabi niya, maging aware ka. Kasi maaring itong tao na to is may masamang balak sa'yo. Ibig sabihin, gusto niyang mawala ka, gusto niyang mag-end ka, or gusto niyang lumayas ka. Nandun sa point na yun. Kasi di sa ego din to, no? Yun na nakikita. But you need to be aware. Mag-aware ka pa rin kasi andito si Candle, no? Hindi ko kayo lahat na inaano, pero but you need to be aware. Sige natin ang energy ni Sagittarius. 1 to 15. Oh, devil? Energy niya, devil? Agad! Ang aga, universe. Ang aga, tingnan mo to, si Casket sa si Tower. Ang aga niya, Kino-confirm lang. And also, we have the justice, Aba, ano kayo? Harap kayo sa something low? O may mga paghaharap-harap? Bakit po naging devil yung energy niya? Anong ibig sabihin? Anong ibig po sabihin ni devil? Okay. Death again! Death and the death. Kaaway ka? Sagittarius? Or may tao dito na nagmamatsyag sa'yo dahil may plano siya sa'yo. Mag-ingat ka. Ano na kita kasi andito na si Justice, andito si Death. Ingat ka. Payo ko lang naman. Nasa inyo pa rin yan. Okay, energy mo, andito ka sa sitwasyon mo na meron ka mga bagay na iisipin or mga bagay ka na aalamin, sisiyasatin, pag-aaralan na sitwasyon sa buhay mo na gusto mong maisaayos ito. Maaaring magkakaroon ka ng mga magpaplano, maaaring may mga outgoing situation ka na gagawin kasi gagawin mo yung sitwasyon na yun, no?
nandun ka rin sa point na ang nakikita ko medyo na hindi ko alam if this is a stuck situation or a trap situation or maybe you are feeling trapped in that situation. Nandun lang sa point na yon. Nagkakaroon or may mga nakakausap or may mga nalalaman na information or may mga na nakakarating na impormasyon kung paano makarating sa'yo yan na nakakapagbibigay sa'yo ng toxicity, no? Maaaring nandun yung energy mo na yon sa iba sa inyo. And then also, ang nakikita ko rin sa'yo dito is, may mga bagay o sitwasyon ka na gusto mong i-transform or gusto mong baguhin or meron din kasi ako nakikita na energy mo na thinking about something renewal. Hindi ko alam in what way. May i-renew ka ba na mga bagay-bagay o sitwasyon? Haharap ka ba sa isang sitwasyon na mga authority situation or basta may mga kung ano mang renewal yan. Pwedeng renewal come sa sarili mo, pwedeng renewal come sa mga things, objects, or situation, pwedeng ganun. Yung energy mo, no? May mga something want to transform o may mga transition, mga ganun. Ako nakikita sa iyo. May mga bagay ka kasi na gusto mong ayusin, linisin, mga ganun na sitwasyon. Kuhanin mo lang yun sa'yo doon. Yun ang nakikita ko sa yung energy. Tingnan natin ang parating sa'yo. Ano pong parating kay Sagittarius Universe? Parating? 1 to 15 po. Parating. Paki-explain nyo nga po, Universe, sa akin to. Okay. 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 Tamo 7-7, no? The Sun, the Aces, the 9. Okay. Oh, ulala. Okay. Ay, ang ganda ng ano mo. Pero tingnan natin ha, kung maganda talaga yan, ate. Okay, ang parating sa iyo. Parating sa iyo is meron ka daw, parang meron kang susolusyonan na bagay o sitwasyon. Parang there's a responsibility. Parang siguro nandun yung point na meron kang naumpisahan na isang sitwasyon sa buhay mo na tatapusin mo at the end. Hanggang sa huli. Or pwede natin yung point na meron kang susolusyonan na bagay. Parang gagawin mo yung lahat doon sa sitwasyon na yan para magkaroon ng solusyon. Nandun sa point na yon. And also, ang parating sa'yo is may mga taong galit sa'yo, no? Pwedeng insecurity or nandun talaga yung struggle situation. Parating din sa'yo is magiging busy yung iba or nagiging busy yung iba. May parating din ako nakikita dito na pera. Yan. May mga kasiyahan, abundance, enlightenment. Also, we have the candle din sa nakikita ko dito. Mga pagbabago magaganap o mangyayari sa'yo. Or may mga bagay ka na babaguhin, no? Or ayusin like I told kanina. Also, there's a good news situation. Ibig sabihin, makakaramdam ka rin ng good news or may mga fulfillment or achievement or happiness ka na mararamdaman by the 1 to 15. Kaya nagiging maganda yung situation. May mga tao naman na magkakaroon ng there's a good connection or good foundation together with comes to your family, sa mga tao na nasa malapit sa'yo, gano'n. May offering ako na nakikita sa'yo. Pwedeng ito is magaganap o pwedeng ito is manggagaling sa iyong katrabaho, sa family, or a person who's connected sa'yo. Pwedeng lovers, ganyan. May offer. Hindi ko alam ano yung offer, but there's an offer. Ako nakikita. Ate, ano yung offer? Itong offer na to kasi parang, ang nakita ko dito is masaya yung energy. Ganon. Ang nakikita ko dito. Siyempre, if there's masaya, may negative naman, di ba? Huwag nyo, that's the reality of life, no? Ang nakita ko ito. Magkakaroon din ng mga pagpaplano. Ganyan. May plano ako nakikita. Siguro yung mga planning situation ka na gagawin na you want to be stable dun sa point na yun o sa sitwasyon na yun. May mga i-work it out ka daw na isang sitwasyon sa buhay mo.
Maaaring din iba sa inyo may mga pag-uusapan kayo related to money, territorial, bahay, lupa, ganyan. Tingnan natin dapat mag-iwasan. Yung iba dito, no, dito sa sitwasyon, alam mo, yung iba sa inyo is nagkakaroon kayo ng mga you feeling burnout, you feeling drained, pero alam mo naman daw yung the fact nun kung bakit nangyayari yon. And then yung medyo weak kasi yung energy na nakita ko. Hindi ko alam if this is your energy na nagiging weak or someone sa buhay mo na medyo either may sakit siya, nananakit ng mga buto-buto, kalamnan, or may sakit. Ganyan. May mga sitwasyon din ako na nakikita dito na nagkakaroon ng exhaustion. Nagkakaroon ng exhaustion dito. Sana hindi yung energy. Ano yung dapat iwasan ni Sagittarius? Huwag kayong susuko dito sa sitwasyon sa iba sa inyo. Kasi kung may mga point na na gusto niyo na sumuko, no, don't admit na you want ng mag-quit sa isang sitwasyon. Kailangan mo rin kasi is gawin mo talaga yung lahat sa sitwasyon. Kung may magkakaroon ka ng struggle, problem, burden, gawin mo yung lahat para masolusyonan yun. Huwag kang mag-quit. Pwede ka magpahinga pero don't quit. No? Ang sinasabi rin. Kasi may tao na parang gusto nang mag-quit. Ganyan. Dapat iwasan. Okay. Okay. Iwasan mo, Sagittarius. Siyempre, mapanghinaan ka ng loob. Yung hindi ka, ay namatay na naman yung iPad ni ate. Yung panghinaan ka ng loob, yung iisipin mo yung negativity, ay baka hindi. Palagi mo iisipin na umasa ka, no? Huwag kang mawawala ng pag-asa in life. Diba, iwasan mo rin siguro yung mga tao na may mga matitigas ang puso, may kalupitan, mga hari-harian, o kaya kung ikaw ito, iwasan mo rin yung mga tao na mas marunong pa sila sa'yo, nagmamarunong pa sila sa'yo, nag-i-entitled, no? O kaya yung mga ganong attitude. O kaya kung ikaw ito, wag mo namang gawin, sa nakita ko dito, no? Iwasan mo rin, siyempre, yung hindi ka magkaroon ng pagpa-progress in situation, magkaroon ka ng pagpapaliban, ganyan, iwasan mo yon. Iwasan mo maging matigas ang ulo, hindi makinig, or yung mga taong ganun. Iwasan mo din na ma-stuck ka. Iwasan mo tamarin ka. Iwasan mo ma-stagnant ka. At na hindi ka maging responsible sa mga bagay o sitwasyon mo sa buhay mo. Ibig sabihin is slowly but surely. Hindi kailangan madaliin ang lahat. But you need kailangan mong masigurado yung mga bagay o sitwasyon na gusto mong gawin sa buhay mo. No, yun ang sinasabi din dito. Make a plan, ibig sabihin. And then, yun nga, iwasan mo na hindi ka lumayo or umiwas, no, sa mga taong ganyan. Ang attitude sa nakikita ko dito. Tingnan natin comes sa love. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, Sagittarius in love. Uy, the Wheel of Fortune. Pwede rin sarili mo to ha, kasi syempre, you love yourself din dito. Napapalingon ako sa mga anak ko. Anak, wag kayong pupunta sa sulok ha. Hindi ko kayo makikita. The Wheel of Fortune, love. Ano po yun? Okay. Okay. Gumin. When it comes sa love, ate, sa love po, may darating ba sa love? Yes, meron.
Biglaan, unexpected situation. Ito. Pwedeng ito is, iba dito is, nakilala mo siya in an unexpected situation, pwedeng ganun. O kaya is, makikilala, basta hindi, unexpected to eh. Ganyan. Pwede iba dito is, there's a distance, pwedeng nasa ibang bansa siya, nasa ibang barrio siya, province, or kalapit barrio, pwedeng ganun. Or pwede when it comes to sinasabing distance, pwede rin kasi is, may gap yung, ano nyo, yung edad nyo, pwedeng gano'n. Sa iba ha, sa iba naman, ano to, maaaring nahandun yung distance nyo sa dalawa. Ganyan. May parating sa'yo, bago. Pwedeng iba dito nakakausap na to, no? 1 hanggang 2. Nakita ko ito. Oo nga, meron nga. Kung kayo naman is nagkahiwalay nitong tao, sabihin ko muna yung ano. Pero wala kasi dito sa ano eh. Wala. We have the Cancer. Wala talaga. Cancer, Aries. Kasi the fire sign kasi to eh. Sabi ko na nga yung mga ano. Actually, nandito lahat. Pisces, Cancer, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius, and also the fire. We have the Virgo. Yun. Yun. Pwede nandito rin si Leo, Taurus, Virgo, and Aquarius. Yan. Mga ganun sitwasyon. Okay. And then also, ang nakikita ko dito, yung mga nagkahiwalay, oo, nagkanya-kanya na rin eh, no? Nagkanya-kanya, nagkaroon na rin talaga ng paglilit ko. Ganyan, sa nakita ko dito. Ang hindi ko lang biglaan lang din, sa iba dito biglaan. Yung nakita ko sa iba. Or pwede rin na nandun pa na naging more on patient pa yung isa. No? Kasi baka inaakala niya pa na magkakaroon ng pagbabalikan. Pero alam mo ba, sa mga nagkahiwalay dito, isa sa inyo naghihintay. Naghihintay pa rin yung isa. Hindi pa rin yung gusto kanya kausapin. Baka someday, magkaroon kayo ng communication kasi nandun sa sitwasyon na umaasa lang din siya sa taas na magkaroon kayo muli na connection. Pero, nandun siya sa point na gusto kanyang kausapin or gusto niya mag-text sa'yo. Parang they want to fix or gusto niya i-fix itong relationship na to. Yun ang sabi niya dito. Or maybe this is you. Medyo nagkakaroon siya ng burden situation. Nandun siya sa nag-iisip, no? Iniisip niya ano dapat kong gawin. Nagkakaroon siya ng pagsisiyasat, nagiging urong-sulong yung energy niya. Nahanap niya yung anong dapat gawin, solusyon, kung ano mga hakbang. Mga ganun ang nakikita ko sa kanya. Nahatak ba rin ito ng nakaraan? Kung kayo naman is in relationship. Kung kayo is in relationship, yung mga galit at pag-aaway, hindi maaalis yan sa buhay. No? Connected na yan sa sitwasyon nyo, sa buhay nyo. Siguro lang, when it comes sa part mo or sa part niya, may mga uncontrolled situation lang siguro na may mga kailangang ayusin o pag-usapan. Yun na nakikita ko dito. Pwedeng sa part niya o sa part mo. Yun nakita ko. Pwedeng family connected or pwedeng sa pareho, both of you, no? Pwedeng ganon. Nandun lang yung mga sitwasyon na nagkakaroon lang ng stagnation or stagnant situation. I don't know where or what. Pwede rin kasi siya sa mga unfinished business. Pwedeng ganun. May mga ganung sitwasyon. Ako nakikita. Kung saan man yan. Pwede iba dito is LDR. Mga ganun. But nandun naman yung awareness ng isa, no? Na nagkakaroon ng awareness. Pero may hindi ko alam kung nagkakaroon ng self-doubt yung isa sa inyo. Pwede ganun. But there's an awareness situation pagdating sa relationship. Kung kayo naman is in a third-party relationship, may kausap siyang iba sa nakikita ko dito. Nagkakaroon na pag-backstab, nandun sa point, there's a deep one, there's a battle situation happen when it comes in this connection. Iba kasi dito, family connected yung yung need to fix, no? Basta may family connection. Hindi ko alam what kung sa part mo o sa part niya. May family connected. Yun na nakikita ko na dapat talagang pag-usapang maigi, no? Sa mga third party, alam niyo na yun, gagawin niyo.
Yan yung natanong sa ate. Sabi ko, ate, suplada mo. Medya. Sabi, ganun. Hindi, alam niyo naman yan. Basta mahalin mo lang yung sarili mo. Huwag makakalimutan yung sarili mo. Mas mahalin mo yung sarili mo than to others. Tingnan natin, money ni Sagittarius. Kamusta po yung money ni Sagittarius? 1, 2, 3. Yan, bumaksak agad. Ooh! Ano po yun? Explain nyo nga po. Oh, Galileo. Okay. Nagulat ako dun Okay, pagdating sa pera mo, Sagittarius, pagdating sa pera mo, hindi ka naman nawawalan kasi there's a development, also abundance is coming and blessing is coming. Work and ano to ha, pera. Yun ang nakikita ko sa iyo dito, magkakaroon lang ng konti pagbabago or may mga magbabago no, na situation pagdating sa pera. But still, nandun naman yung growth, no? Nandun naman yung abundance, andun naman yung kasiyahan and development when it comes sa money mo. Pero kaso may darating sa iyo na isang sitwasyon na pwedeng unexpected itong sitwasyon na pwedeng may paghina. Halimbawa, may business ka, nagiging maganda yung actions mo this time o yung pera mo, no? Halimbawa lang, yun, okay sa trabaho, gano'n, ipasok mo. Then this time, may mga unexpected na magiging, matumal, mga gano'n. Yun na nakikita ko sa'yo dito. Kasi naglo-low yung energy na situation. Magkakaroon lang naman ng konting pagbabago. O yung mga unexpected situation pagdating sa kaperahan. Yun na nakikita ko dito. Na pwedeng may mga sitwasyon na hindi magiging maganda yung working nun o kalalabasan nun, mga ganon. Pwede rin na may mga pagkakagastusan kayo kasi may mga go out situation, may mga gathering situation, may mga activity or creativity ka na gagawin, mga mag-chill-chill, pwedeng ganon, baka isa rin yun, mga unexpected na paglabas ng pera, mga ganon, sa iba sa inyo. Pero nagiging maganda naman or magiging maganda siya within, may blessing kasi 3 days, 3 weeks, or 3 months, or by March, pwedeng ganon, or kay February, March, April, May, pwedeng by May, pwedeng ganon, kung ano man yan. May mga offer pa nga ako nakikita, pwede may magbibigay sa'yo or ikaw ang magbibigay. Blessing man yan, or pera man yan, or opportunity man yan, kung ano man yan, but there's our offering, no? Ako na nakikita sa'yo. Tingnan natin. Advice po kay Sagittarius. Okay. Okay, advice. Okay, ang advice sa'yo is... Okay, ang advice sa'yo, Sagittarius, you need mo daw na mag-take a risk. Hindi ko alam why but you need to take a risk. Kumbaga, kung may mga bagay o sitwasyon ka na gusto mo gawin na to success, no? Ito yung kailangan mo na it's time to begin that situation or that project, kung ano mang proyekto yan, kung ano mang actions yan, yan ang sinasabi dito. And then also, basta maging matatag ka lang. If you want support with someone, do it. Gawin mo, humingi ka ng suporta. And then also, sinasabi rin dito na kumbaga, wag kang may stagnant or alalahanin mo din yung mga nakaraan na sitwasyon sa buhay mo para hindi ka ma-stagnant, para magkaroon ka rin ng action and movement. Yun ang sinasabi dito, no? And then also is may mga time o sitwasyon na kailangan mo ng kalimutan, kailangan mo ng mas more kang maging more on matured this time. Alam ko na matured ka na, but you need pa more, or kailangan, kumbaga parang kailangan mong maintindihan at intindihin yung mga bagay-bagay. And then, yun nga, you need to learn from a past situation din sa sinasabi dito.
And it's a time to start a new horizon in life. Basta wag mo kakalimutan daw yung sarili mo, self-care din, ganyan. Sa lahat, you need to save money. Sa lahat, kinakain, iniinom, kung kailangan mo mag-walk ako, ano man niya. Kasi sinasabi is a self-care. I don't know why, but self-care ang sinasabi. Di baraha. Yun ang sinasabi dito. Kumbaga, siguro, wag mo kakalimutan din yung sarili mo, to value, to love, ganyan. Maaring ganun. No, ingatan nyo rin yung mga ilong tuloy. Ate, ba't ilong pa na? Ba't ba ilong nas banggit ko? Mga balikat, batok, likod, balakang, baka may mga nananakit sa inyo. Yan, medyo mag-relax-relax din kayo sometimes, no? Iwasan mo maging mainitin ng ulo. Yan, pagbila-bigla. Pag-isipan muna, maigi. No? Ang sinasabi dito. Makipagsapa, kung may mga bagay ka na makipagsapalaran ka. Alam mo ba, merong ka matatanggap or meron kang, hindi ko alam in what way mo siya marireceive, pwedeng sa kapatid, anak, magulang, connections. Meron ka daw kasi ikaka-excite na situation. Hindi ko alam in what way, but there's an excitement ka na mararamdaman sa tao na ko-connect sa'yo or sa news or sa magaganap. Pwedeng ganun. Hindi ko alam why. But nandun yung point na yon. Arigato namaste, God bless.